Lalaine, kumusta ang kalagayan ng mga kababayan nating nagsilikas dyan sa La Castellana at ano na ang update sa aktibidad ng Mount Canlaon? Nasa maayos na kalagayan itong mga evacuees na nagsilika simula pa kahapon hanggang gabi dito sa La Castellana at mayroon naman silang natanggap na relief packs at pati yung kanilang mga tutuluyan at tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong dito sa mga evacuees. At update naman tayo sa aktibidad ng bulkan kumpara noong kahapon na talagang kita yung pagbuga ng bulkang Canlaon. Dito naman ngayong araw ay medyo tahimik ang aktibidad ng bulkan at walang amoy ng asopre na naamoy tayo dito at wala ring mga iba pang mga pagbuga itong Mount Canlaon kumpara doon kahapon. Kabilang dito sa mga sinabi ng Office of the Civil Defense na kailangan na lumikas sa paligid ng 6-kilometer danger zone. Ito yung mga residente na naninirahan sa bayan at syudad ng Bago, La Carlota, La Castellana, Canlaon at San Carlos City. Sila ang kasama sa posibleng maapektuhan kapag muli na namang sumabog ang bulkang Canlaon o magbuga ng lava, abo at magkaroon ng rockfall. Ayon sa PHIVOLCS, posible kasing mag-generate ng PDC o pyroclastic density currents ang bulkang Canlaon. Ito ay yung pagbuga na pinaghalong mainit na volcanic gas at abo na mabilis kumalat. Pangunahin sa maapektuhan ang mga residente na pasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Maliban dito, pinahangambahan din ang pagkakaroon ng lahar flow sakaling umulan naman ng malakas. Ayon sa huling datos ng Office of the Civil Defense, umabot na sa halos 10,000 mga evacuees ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Habang patuloy naman ang paglilikas sa iba pang mga lugar sa probinsya. Tumulong na rin sa paglilikas ng mga residente ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Samantala, pinag-aandaan na ng mga lokal na pamahalaan ang muling pagsabog ng mga bulkan o ng bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may direktiba na ang Pangulo na magpatupad ng preemptive evacuation ang mga LGU para maiwasan ang mas matinding sakuna sa mga residente. May mga pre-position goods tayo. So yun ang gagamitin muna, pero nagpapadala na rin kami ng resupply niya. Tuloy-tuloy yan from both regions kasi right now we're operating out of Region 6 and Region 7. We have more than enough stocks ng family food supply, family food packs sa isla ng Negros. Tiniyak din ng kalihim na sapat ang relief packs para sa mga evacuees para hindi na rin mapilitan ang mga ito na umuwi o bumalik sa kanilang tahanan samantalang delikado pa ang sitwasyon. Mayroon na silang 80,000 family food packs para sa buong isla ng Negros. Mayroong ring at pinagkaloob na water filtration unit ang DSWD para sa malinis na tubig. Samantala, pinamonitor din ngayon ng Department of Trade and Industry ang napaulat na mataas o pagbebenta ng overpriced na face mask dito sa ilang probinsya ng Negros Occidental. At kanina nga ay kinausap pa rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian si Mayor Mayor La Castellana Rumayla Nicor at nakiusap ang alkalde na manghingi ng karagdagang pondo para sa pamimigay ng relief packs dito sa kanilang mga residente kasi itong mga dati nila kasing pondo para sa calamity fund ay naubos na noong pagputok ng bulkang Canlaon noong nakaraang Hunyo. Balik sa inyo dyan. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno.